Makikiisa na rin ang Bangsamoro people sa panawagan ng taong bayan na transparency at accountability sa pamamagitan ng kanilang pagbuo ng koalisyon. Kine-question rin ng grupo ang status ngayon ng mga nagbitiw na miyembro ng gabinete dahil tila wala raw direksyon ang ginagawang investigasyon ng pamahalaan. Tunghayan yan sa aking report. Sa layuning makiisa sa panawagan ng taong bayan na mapanagot na ang mga sangkot sa corruption scandal sa bansa, naglunsad ang One Bangsa Movement ng One Bangsamoro Coalition for Transparency at Accountability. Binubuo ang samahang ito ng mga Muslim leaders at organizations sa buong Pilipinas kasama din ang iba't ibang sektor. Ayon sa National President ng One Bangsa at isa sa mga convener ng grupo na si Alan Balangi, ang pagbubuklod-buklod ng lahat ng mga Muslim ay pagpapakita lamang ng kanilang pagtindig laban sa malawakang katiwalian at korupsyon na kinasasangkutan pa naman ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa atin ngayon kung hanggang saan tayo nilubog ng katiwalian at pagdarambong ng ating mga politiko, ang ating mga government official? Alam niyo na po kung sino-sino sila, mula sa baba hanggang sa pinakamataas. Kaya nais po namin ipakita na ang Bangsamoro sa pamamagitan ng One Bangsamoro Coalition ay malakas na maninindigan, malakas na mananawagan, malakas na maniningil sa ating pamahalaan. Ganon din sa ating mga opisyal ng gobyerno, congressman man, masenador man yan, masekretary man yan, mapresidente man. Nanawagan din ng mga ito ng katotohanan dahil sa kabila ng sunod-sunod na pagsiwalat ng mga maanumalyang gawain sa loob ng gobyerno, hindi na nila malaman kung ano ang totoo. Sa dami din daw kasi ng mga pinangalanan ng opisyal at nagbitiw na mga cabinet secretaries at kongresista sa kanilang mga posisyon sa gobyerno, wala pa rin daw malinaw na direksyon kung saan mapupunta ang mga iniimbestigahan. Dahil hanggat hindi nagsasabi ng katotohanan, ang presidente, ang dating speaker of the house, ang mga sangkot na mga senador, gayon din yung mga gabinete, nandiyan ngayon sa Malacanang, kasama yung mga nag-resign na gabinete ni Pangulong Presidente Marcos, hanggat hindi sila nagsasalita, walang makukulong, walang titigil sa paniningil sa kanila para ikulong itong mga mandarambong. Sa panig naman ng Bangsamoro Against Corruption Movement at iba pang Muslim leaders, dapat daw na walang panigan ng mga investigasyon na ginagawa ngayon. Lahat ng naging instrumento sa pananamantala sa kaban ng bayan ay dapat na makulong. Wala tayong dapat kilingan. Ang ating panawagan ay panagutin ang lahat ng nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan. Maging siya ay si Pangulong Marcos Jr. na pumirma upang maisabatas ang General Appropriation Act ng 2025 o ang dating chairman na si Saldico ng House Committee on Appropriation, kasama na rin ang dating Speaker Romualdez. Dati po ang mga magnanakaw ay mga kinukulong. Ngayon ay ang mga magnanakaw ay nandun sila sa mga television, andun sila sa mga gagandang bansa, andun sila sa masarap na mga restaurant. Sila pa ang mayayabang kaysa hindi mga magnanakaw. Kaya ang mga magnanakaw na yan, mga mandarabong na yan, sana ay makulong sila sa lalong madaling panahon. Wala po kaming ibang advokasya manibang sa kapayapaan. Samantala, idinagdag naman ni Alan Balangi na sa kabila ng kanilang pakikiisang panawagan, mariin nilang tinututulan ang nais ng iilan na bumuo ng Transition Council at Military Junta, ang One Bangsa. Nananatili pa rin daw silang nakasunod sa saligang batas ng Pilipinas at hindi gagawa ng anumang aksyon na taliwas sa ipinag-uutos ng konstitusyon. Sapagkat ang sa amin po sa One Bangsa, ang aming gusto ay sundan kung anuman yung naririyan sa ating saligang batas. Huwag po tayo lumayo dahil kapag tayo ay lumihi sa ating konstitusyon, mangangamba tayo na tayo ay magkakaroon ng isang malawakan at malaking constitutional crisis. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.